Ow! 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 Ah! Ah. Update mga idol, ito na yung ating part 3 para sa ating 9 months na Blobel galing Jensan. Sa unang hakbang agad tayo sa pagpili ng kanyang magiging front view o yung kanyang magiging harapan. Sa front naman na to mga idol, hindi nga to masyadong kagandahan dahil hindi nagkatugma ang kanyang nibari. Sa gawin naman na to, nakaharang ang branch na to, hindi nga rin natin pwedeng tanggalin dahil isa to sa magandang gin ng ating puno. At sa anggulo naman na to, kung sakaling ito ang magiging front view natin, di nga rin siya ganong kaganda dahil naharangan nga ng driftwood ang ating pinakapuno. Kaya naman ito na ang pinaka-the best na magiging front ng ating puno. Dahil isa nga rin to sa posisyon na maganda ang kanyang nibari. Hindi lang yan kitang-kita ang ating puno dito dahil nasa gilid ang kanyang magiging driftwood. Pangalawang hakbang naman natin dito dahil nga isang branch lang ang tinumbuan, aayusin natin ang kanyang pinakatayo. Sa posisyon nga na ito, nakaslant ang ating puno. Kaya naman bago nga natin to i-workshop, gamit nga itong kahoy para madiretso natin ang ating puno. Ngayon nakita na natin ang kanyang pinagbago. Kaninang nakaslant ang ating puno, ngayon diretso na siya. At soon babaguhin nga natin ang tayo nito. Sa ngayon, workshop muna natin ang ating blowbell. Next na hakbang natin dito, bago nga natin ito lalatagan ng kanyang kauna-unahang wiring, uunahin nga muna natin ang mga hindi nagtuloy sa ating mga branches. Soon gagawin natin itong shari at gin ng ating puno. Sa ngayon, babalatan muna natin ito dahil wala pa nga tayong gamit dito na pwedeng pang-ukit sa kanyang mga driftwood. Kaya ngayon para maiiwasan nga ang pagkabulok ng ating mga driftwood, umpisahan na nga natin itong balatan. Sa paraan ngang ito, mamimaintain nga natin ang katibayan ng ating driftwood. Dahil kung ikumpara nga natin kung may balat ang ating driftwood, mas mabilis nga itong mabulok. Gawa nga ng laging basa ang mga balat nito. Kaya naman habang wala pa tayong tools, ganito nga muna ang itsura ng ating driftwood. Dako naman na tayo sa ating susunod na hakbang. Bago ang pag-wire sa ating mga branches, dito pipili muna tayo ng mga unwanted branches. Aalisin natin ang mga hindi kailangan dito. Ow! Siya nga pala, ingat tayo dahil napakatinik ang mga blowbell. Ow! Hindi talaga maiiwasan. Ah. 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 Pagkatapos natin nag-branch selection, dito oras na para latagan sila ng kanyang kauna-unahang wiring. At dahil wala nga tayong black coated na 1.5 mm, itong bronze muna ang gagamitin natin. At 2 mm na black coated aluminum wire. Ow! 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 Sa sobrang hapdi na ng mga kamay natin, dito naisipan ko na tanggalin muna lahat ng mga tinik ng ating blowbell. Nang sa ganon para magtuloy-tuloy na nga ang pag-wire natin sa mga sanga nito. Ito pa lang ang kauna-unahang wire ng ating blowbell at lahat nga ng mga primary nito iaabang muna natin. Dahil soon pagdating ng panahon, magsisetback nga tayo dito para sa kanyang proportion. At pagkatapos nga natin itong mawire, ang susunod nga na hakbang natin ay ang paghihintay na naman ng buwan o taon para sa pagpapalarga kanyang mga primary. So ayan nga guys, tapos na ngayon kauna-unahan natin pag-wire sa ating blowbell. At kung papansinin nga natin, mapapayat pa nga ang kanyang mga primary. Kaya naman yun ang next na tututukan natin, ang pagpapalarga ng husto sa kanyang mga primary branches. Ito na nga yung ating magiging front view. So dito may abang tayong first branch, may mga abang din tayo ditong back branch at third branch at syempre yung apex natin mga idol. Sa apex natin kulang din tayo dito ng mga branches, so mag-aabang tayo dito ng mga panibagong shoots. And guys, ito na yung outcome ng ating pag-workshop ngayon sa ating blowbell. Para naman sa ating freebie, syempre i-workshop din natin to pero mahaba na ating video, sa part 4 na natin ito aabangan.